So hello guys, we're going to discuss the isometric drawing of getting the three side views. So before we proceed, let us know first what is an isometric. So an isometric drawing is a type of a three-dimensional representation of an object or which actually pertains to the length, the width, and then the height. Okay? So aside from that, it is actually the proportional preservation of a two joined lines together. So isometric came from the Greek word isos, meaning equal. Kasi nga, it is actually has the equal pattern size which is actually 120 degrees. So then the metron, which means measure, meaning if you measure all of the length of this isometric, it is actually in equal part. Okay? So So, ito na nga, we are going to have and get the three side view. So, before we discuss it furthermore, we actually need to check first, ano nga ba dito yung top, yung front view, at yung side view. Pag sinabi natin kasi yung top, ito yung nakikita nyo sa pinakatuktok or taas. Pag sinabi naman natin front view, ito yung nakikita nyo sa pinakaharap. Usually, it is seen on the right side. Pag sinabi naman natin side view, ito yung nakikita nyo sa gilid, but it is actually always seen on your left side. So, here, kita na agad natin kung ano yung top, ano yung nasa left side natin, ano yung nasa right side natin. So, let's determine first bago natin siya i-drawing. Okay? So, dito, ang magiging top view natin ay ito. So, ang top view natin ay dalawa. So, this is the top view, this is the top. Ibig sabihin, ito yung nakikita natin sa taas. Pag sinabi naman nating front view, ito yung nakikita natin on the right. Pero here kasi, para mas mapadali at mas maintindihan nyo na mabilisan, lahat ng makikita nyo on the right side, that will always be a front view. Okay? So, magiging front view yun. Kahit sabihin natin, nakaharap man siya sa kabila, front view yun. Okay? Pag sinabi naman nating side view, ito yung mga nakikita nyo on the side. Okay? Or on the left side. So, paano naman natin siya ngayon i-drawing ng magkakahiwalay? So, kailangan kasi natin siya ma-drawing. Paano nga ba ito nabuo? So, dapat malaman din natin kung paano siya nang hindi buo. So, dapat susulat muna tayo ng top, ng side view, at ng front view. Okay, so ang una natin gagawin ay ang top. So, as you can see, ito lang yung top natin. Tama? So, ang drawing nito ay paharap. Okay? So, kahit nakagilid yan, possible naman dalawa ang gawin nyo. So, una, possible na ganito. Dahil nga nakatagilid siya, pwedeng ang gawin ninyo ay ganito, kung depende sa inyo ha. So, ang magiging ano natin ay pwedeng, so, gamit na lang kayo ng ruler dyan para mas madali. Naka-digital kasi ako, kaya hindi ako makagamit ng ruler. Okay? So, this is the top. Ito yung nasa baba. Okay? Ipapatong natin ngayon to. So, since nasa gilid siya dito, sa taas, so, ilalagay natin siya dito. So, dahil may sobra siya dito, ibig sabihin, isang buo yan pag nilagay ninyo. So, lagyan natin siya dito ng sobra, excess. And then, idiretso nyo siya. Okay? So, paano gagawin natin yung sa isa? Buburahin natin to ngayon. Okay? Then, lagyan nyo na lang siya ng kabuuan. Okay? So, meaning, ganyan siya. Lagpas siya. Kasi yun yung nandito. Kung titingnan kasi ninyo, lagpas talaga to. 'Di ba? Meron kasi siya dito eh. May nakapatong, in short. Ito yung una. Kung gusto nyo naman, para medyo madali para sa inyo, pwede rin naman pahiga. Possible din naman siya. Okay? So, ito siya. Ito yun na. Sobrahin lang natin yung excess. Okay? So,
So, ito ang ipapatong nyo dito. So, dahil nga nasa taas siya, let's determine that ito yung nasa taas. Kasi pag pinalikod nyo itong pag ganun, paharap, ito ang magiging itsura niyan. Okay, so, lalagyan nyo siya ng, katulad ng isa, adjusted kayo. Ibig sabihin na adjusted kasi, meron kasi siyang nakapatong or sobra sa taas. Okay, so, pag magdodrawing kayo, ulitin ko po, kailangan adjusted siya. Ulitin ko, adjusted kasi nga may sobra tayo sa taas. Kasi ito nga po yun, no? Sobra siya. Okay, so burahin ulit natin to. At lagyan natin siya sa dulo. So, ito na yung top view natin. So, ito yung top. Okay, ito yung nasa baba. Ito yung nasa taas. Ito yung nasa baba. Ito yung nasa taas. Kung saan nakapatong, doon nyo rin siya ilalagay. So, another is the side view. So, ito siya. Ito yung magiging side natin. So, as you can see, sobra nga siya dito. Diba? So, ibig sabihin, pag ito-drawing natin siya, unahin natin ito nasa baba dahil may nakapatong sa kanya sa taas. Okay? So, ito po yung nasa baba natin. And then, may nakapatong kasi siya sa taas. Kaya, susobra tayo dito. Okay? So, ito po siya. Meaning, may nakapatong sa kanya. Or meron siya sa taas. Okay? Ganyan po ang magiging itsura niyan. So, lalagyan lang natin siya dito ng broken line. Para saan yung broken line? Meaning kasi, nandun siya sa gilid ng nakapatong lang. Okay? Hindi kasi siya pwedeng buo dahil nga hindi naman siya kita dito. Visible siya. Okay? So, kailangan natin siya lagyan ng broken line para maging visible siya. Then, lastly, is the front view. Ano yung front natin? Ito at ito. So, ibig sabihin, wala naman na tayong puproblemahin dyan. Ipapatong lang natin itong nasa taas. Okay? So, unahin natin yung nasa baba na maliit. Ito po yun. And then, itong nasa taas, ipapatong lang natin siya. Nasaan ba siya? Nasa right side siya. Okay? So, kung titingnan nyo, nasa dulo siya dito, kailangan nandun din siya dito. So, sabihin natin nandito siya. Okay? So, ipatong nyo siya doon. So, dahil nasa gilid siya, patong nyo siya dito sa gilid. Kung saan siya nakapatong, saan siya nakalocate, doon nyo siya ilalagay. So, ito na siya. So, this is the front view. Ito po yung front view. Ito yung front na box sa taas. So, ganun lang siya kadali, guys. Okay? Na-gets? So, let's go. Let's have the second one. Okay, for the second one, another example para mas maintindihan nyo lalo. So here, we actually have this one. So mangyayari dyan, may broken line ulit tayo katulad ng una. So alin ulit dito yung top? So ano yung nakikita nyo sa taas? So this is the top view. Okay, ano yung nakikita nyo sa kaliwa? Ito yung side view. Then ano yung nakikita nyo sa kanan? That's the front. Okay, so let's determine it here and let's draw it here. Top, side view, and then the front. Okay, so ang una natin is the top. So ano nga ba yung top? So, as you can see, ito at ito. So, kung magdo-drawing kayo, mas mainam kung idiretso na lang ng pa-portrait. Okay, so ito po ang ito-drawing natin. This is the top. Ulitin ko po gamit na lang po kayo ng ruler. Hindi kasi ako naka-ruler dito. Naka-digital kasi ako. Okay. So, ulitin lang natin. Mahirap lang naka-digital. Ayan. So, magiging top view natin.
Okay, so ito yung magiging top natin. Top. And then, idikit lang natin sa kanya to, no? So, kung siya ay nasa gilid, ibig sabihin nasa taas, dahil nga magkapantayan naman sila, so ilalagay nyo na siya dito as the top. Okay, ganun lang po. And then, the side view, ito yung nakikita natin, magkadikit. So, this is the side. Ulitin ko po, gamit po kayo ng ruler, ha? Okay, so dahil nga mas mababa siya, kung gaano ang style niya, ganun nyo rin siyang idodrawing. So, that is the side view. So, ito yung front natin. So, as you can see, may nakadikit, tama? Ibig sabihin, may nakapatong. So, katulad nung kanina, kailangan natin siyang tanggalin doon. So, ang mangyayari dyan ay ganyan. And then, dito nyo po siya ilalagay. This is the front. So, nasa loob siya nito. Okay, meaning, kapag tinignan natin siya, yun na yung lalabas sa kanya. Okay, sa tapat nito, nandoon siya. Dahil pag once yan na nakita nyo na nakaharap sa inyo, ibig sabihin, nakapatong na siya dito kay front. Dahil nga parehas silang front view. Okay? So, yun lang po. If you have any questions, you can message me, guys. Okay, thank you. So, dito sa part na to, itry nyo muna sa inyo kung kaya nyo na before you proceed to the activity that I already sent to you. Okay?